um, ano ba, gusto kong mag-share about my experiences sa trabaho ko. And at the same time, I just wanted to share or ikwento ko lang kung paano kami napunta dito sa New Zealand. And yung ibang kwento, like kung yung mga requirements, kung ano yung mga naging requirements namin, siguro it's mas maganda kapag naka-separate video siya para at least mas maintindihan niyo. Siguro for this video, gusto kong i-share sa inyo. Mag-share lang ako ng some experiences, pathway, kung paano kami nakapunta dito. Actually, kararating lang din namin dito sa New Zealand. September 24, nung nakarating kami dito. It's almost 2 weeks and 4 days na rin. And nung dumating kami dito, actually, the reason kung bakit ako nagkaroon ng work as of today is because of sa landlord namin. Yung landlord namin kasi, tinulungan niya ako. Nirefer niya ako sa manager kung saan ako nag-work ngayon. Actually, nung 1 week pa lang namin dito, tinanong niya na ako kung kailan ko daw gustong mag-apply na. Kasi, para magkaroon ako ng work. Ayun. Luckily, after a week, sabi ko, give me 1 week. Ayun. Nakalipas na 1 linggo, syempre, yung 1 linggo na yun, nakapasyal na rin kami, nakapagpahinga na rin ako, of course, and konting adjustment nangyari, pero na totally naka-adjust. Yun. Nung after a week, kinabukasan, hindi siya kinabukasan, that was Tuesday, binigyan niya na ako ng form para i-fill up. And then, kumbaga parang magkaroon lang ng ideas para kapag in-interview ako ng manager, masasagot ko. Ayun, binigyan niya, pumunta siya dito ng Wednesday, then Thursday, yung pinaka-interview ko. Ayun, nag-interview ako, that was Thursday, and sabi sa akin, after my interview, was, asikasuhin ko na daw yung mga requirements ko. That was so quick. Nung sinabi sa akin na asikasuhin ko na, ayusin ko na mga papers ko, kinabukasan, namasyal ulit kami kasi parang gusto ko nang i-enjoy yung time na magkakasama kami ng family ko, na yung tipong mamamasyal kami. Ayun, that was, namasyal kami, and then afterwards, I think October, natapos ka na lahat ng papers, mga documents ko na pinaasikaso sa akin. That was bank statement and the IRD, yung para sa payroll ko, and then yung para sa tax. Ayun, natapos namin yung documents ko with gala. Of course, nakakagala kami kasi yung sa bank statement, yung sa bangko, nasa loob mismo siya ng mall. Yun yung kagandahan, kaya nakapasyal-pasyal pa kami. Yung sa IRD naman, which is yung tax, via online ko na siya inasikaso. Madali lang din, basta yung visa mo is
basta mabilis na lang din yung process sa IRD. And then after that, nung ang tawag na to, natapos ko na yung documents ko, binigyan na, nung na-comply ko na lahat ng documents, ayun, binigyan ako ng schedule. Yung schedule na binigay sa akin, that was night shift. Ang night shift kasi sa amin sa workplace ko, which is 12 midnight till 8 a.m. So that was 7.5 hours. Actually, binigyan ako ng 2 weeks for the training. In 2 weeks, I will train in 7 days. So, 3 days ng first week. For the second days, 4 days. And so, ngayon, this October 12, back to work ulit. Mag-work ako ng afternoon shift. Ayun. So, mapunta tayo ngayon sa pathway namin kung paano kami napunta dito. Actually, naunang pumunta dito yung mister ko. He came here noong March 19. Then, after naka-work, after his staying ngayon ng 2 months, napag-stay siya dito, then, nag-apply na siya. Nag-apply na siya para sa partnership visa namin ng family ko, ng 2 anak ko. I'm holding a working visa under aking mister. Dahil eligible kami na kunin niya at siya yung mag-sponsor sa amin. And yung mga kids namin na 2, yung daughter ko is 12 years old and then yung bunso ko is 4 years old. Under sila ng student visa. And nung nakapunta kami dito 6 months na 6 months na ni mister, and this month October 7 months na siya. So kami nakapunta kami dito nung 6 months na si mister. So nag-asikaso kami ng papers, that was starting on May. Actually, explain ko sa inyo sa ibang video kung paano yung mga ginawa ko, kung ano yung mga requirements na kinomply ko, mga hiningi sa akin ng advisor lawyer namin, ayun, and kung paano yung proseso ng mga visa namin. Siguro much better kung sa ibang video ko siya gagawin. From now, I just want to share my experiences sa work ko and then sa pagpunta namin dito. And then sa work ko naman, I'm a caregiver, a healthcare assistant ng isang rest home. Kumbaga inaalagaan namin yung mga elder, mga matatanda. Kasi yung mga matatanda dito, kung sino yung, kumbaga, yung mga anak nila na hindi na sila kayang alagaan, kumbaga pinapadala nila sa rest home. Unlike kasi sa Pinas, 'di ba, sa atin, hangga't kaya ng mga anak, aalagaan natin yung mga parents natin. Dito kasi since syempre working din siguro sila, busy, hindi na nila kayang alagaan yung mga parents nila, and that's the time na they put them in a rest home na kami yung mag-aalaga sa kanila. Actually, pagdating naman sa work ko is maraming Pinoy, ang dami nila, as in marami ding Bisaya. Nakakatuwa lang doon kasi may mga, kumbaga, may mga posisyon yung mga Pilipino dito. And yung sa training ko,
Syempre, hindi naman lahat ng work is madali. Pero, happy ako kasi marami akong natutunan. Kahit nasa training pa lang. At least, kumbaga, nag-a-adjust pa ako. Pero, dun ko napapatunayan. Or dun ko na ipapakita yung work ethic ko, yung work skills ko pagdating sa trabaho. Actually, work balance naman siya. May time na chill, then of course, may time na super busy namin dahil maraming nangangailangan ng care namin. And pagdating lang talaga sa caregiver, kailangan talaga you are fit to work. And as a caregiver, ang masasabi ko siguro, tiis lang sa trabaho. Kasi, syempre kung mahal mo rin yung trabaho mo, talagang magtitiis ka. Pero happy talaga ako sa ginagawa ko din. Happy ako kasi in a span of 2 weeks, 2 weeks, nagkaroon ako agad ng work dito sa New Zealand. Unlike sa ibang mga nagmamigrant dito or may hold ng working visa na medyo matagal sila bago nagkaroon ng work. I'm so lucky kasi in a span of 2 weeks nagkaroon ako ng work. And after my training and magiging full-time na rin yung aking schedule. Ayun. And ang masasabi ko sa work ko, kailangan talaga patient. And of course, 'di ba nga, alam naman natin na yung mga matatanda is kailangan nila ng care. And minsan nga, 'di ba nga, yung mga lola natin, 'di ba nga, may what do you call this? Kapag alam nilang may ginagawa tayo, tas mamaya tatawagin na naman nila tayo na may uutos, ganyan. Syempre tayo naman, we need to stop yung mga ginagawa natin para lang pakinggan sila. Ganon. Tipong we need to be patient talaga. Kailangan mo talaga maging patient. Especially sa mga matatanda. Ayun, we are carrying the resident. Actually, sa work namin, sa training ko, unti-unti, marami akong natututunan. Siyempre, kailangan nila ako. Thankful ako sa nag-train sa akin. Kasi, sobrang bait. Sobrang napaka by the book talaga yung pagtitrain niya sa akin. Well-trained. And, syempre, kailangan niya akong i-train na mabuti. Dahil pag hindi niya ako trainin, syempre, mahihirapan din kami. Ako, especially. Ayun, sa training ko, I was work in my night shift, may time na chill, pero most of the time, kailangan mong matutunan kung paano mag-change pad, kung paano mo sila i-reposition, and of course, may tamang pagre-reposition, ganon. Marami ako natututunan. And I love my work. Gusto ko yung ginagawa ko sa trabaho. Alam mo yun, yung feeling mo na yung parang iniisip mo na what if ganito ako pagtanda ko, ganyan, diba? Minsan, naiisip ko, ganito ako kapag magiging ano kaya yung magiging pakiramdam nila, kumbaga parang iniisip natin yung feeling nila na parang na feeling natin nahihirapan sila, tapos kumbaga parang wala lang, medyo lang kasi ako sa mga, kumbaga yung cares ko lang sa mga oldest is napakalapit, ganun. And then
pa ba? Pagdating sa work, maraming Pinay na mababait. As in, ano sila, ina-approach ka talaga, especially sa work din minsan. They approach you, oh, kamusta ka? Okay ka lang ba? Ganyan. Parang, yung mga kababayan mo is parang, ang sarap na sa pakiramdam kasi they treat you syempre as a family, of course. Hindi sila yung tipong yung susungitan ka, ganun. Hindi rin. Kaya masasabi ko sa work ko na gusto ko ito. And hopefully kapag na regular na ako, magiging okay na din ang lahat. Yung kumbaga matututunan ko na siya lahat. And this week kasi nag-request ako sa pinaka leader namin na mag-afternoon shift ako. Kasi gusto ko rin matutunan yung ginagawa ng mga caregiver sa afternoon shift. Para at the same time, ma-compare ko kumbaga yung mga ginagawa sa night shift. And if ever na ilagay ako sa afternoon, meron akong knowledge to do that task. Yung work ko. Ayun. And, ano pa ba? Siguro sa next vlog ko, i-share ko yung, ano pa ba? Yung, naging pathway din ni Mr. kung paano siya nakapunta dito. Bibigyan ko kayo ng idea para kung gusto nyong makapag-apply yung mga mister nyo dito sa New Zealand, well, I will explain them. Para, kumbaga dito kasi sa New Zealand, guys, napakadaling kunin yung family. Especially, especially yung, especially kung married ka, yung asawa mo, makukuha mo, makikarried mo, may sponsor mo. And then, kung gusto mo rin isabay yung mga anak, pwede rin. Like sa amin, mas pinili ko kasi na isabay yung mga anak ko kaysa yung mauna ako. Kasi syempre, 'di ba? Parang ang hirap din na malayo ka sa mga anak mo, na yung tipong nagtatrabaho ka nga para sa kanila, pero parang kulang kasi hindi mo sila kasama. Tapos iiyak, yung tipong iiyak ka na lang dyan sa isang tabi na maiisip mo sila, maaalala mo sila, di ba? How so sad. So parang mas pinili talaga namin na kahit mahirap at kahit na medyo risky at mahal din yung gastos, pero kinaya pa rin namin. So yun, yung work visa ko tsaka yung visa naming tatlo ng aking mga anak, it takes 3 months kasi we applied by last week of May, and then starting ng aming application ng visa, that was June. That was second week of June, July, August, September. We approved by September. Actually, wala pa yata sa 3 months. Pero, parang abot na rin ng 3 months. Ayun. Yung experience din namin sa pagpunta dito, sa pag-travel, masaya. Super fun, super enjoy, and saan na yun? Naging safe din. Actually, yung flight namin, kinuha ko ng 14 hours. Unlike, yung sa flight namin, kinuha ko ng shorter flight. Kasi mas, inisip ko yung mga bata. Kasi kapag sobrang haba ng flight namin, kumbaga parang baka,
Kawawa lang yung mga bata. Yung flight before ni Mister, it takes 22 hours. Syempre, okay lang sa kanya kasi kaya din naman niya. Unlike sa kasama ko kasi na bata, may kasama ako. And then, ano pa ba? Yung mga anak namin, hindi pa sila nag-aaral dito kasi punuan ng enrollees, pero yung papers nila for enrollment naka-line up. Actually, ilang school na rin pinuntahan namin para sa bunso namin na 4 years old for preschool. Kasi talagang punuan dito. Talagang maraming nagsisidatingan. Ayun. And then yung sa panganay ko na 12 years old. Actually, pwede na rin siya kaso wala pa siyang uniform. Pero, parang nakapag-decide kami na by next year na lang siya mag-aral. Kasi, January yung birthday niya. Magta-13 siya ng January. So, magka-college na siya. Ang college kasi dito is natawag nilang year 9 na sa Pinas ay first year high school. So, tinawag lang nilang college pero high school pa rin yun. Yung intermediate kasi grade 6 sa atin. Since 12 years old pa rin siya, grade 6 siya dito. Pag tumungtong siya ng 13 years old, saka na lang siya papasok. Ayun. And then, siguro sa next video ko, explain ko rin yung cost of living namin dito, kung paano. Tapos, kung mahal ba o mura tumira dito sa New Zealand. O kung worth it ba yung pagpunta dito o hindi. So, that's it for today's vlog, guys. Guys, don't forget to like, subscribe, and comment down below na rin kung ano yung gusto nyong gawin namin ng family ko. We're here in New Zealand for almost 2 weeks. And hopefully, guys, makakagawa kami ng maraming video content para ma-share sa inyo. And lalo't ma-share yung buhay dito sa New Zealand. Thank you, guys. Bye-bye.